As a result of this hearing, we filed House Bill number 10986, an act classifying and penalizing extrajudicial killing as a heinous crime, providing reparation for the victim, and strengthening the mechanism for its prevention. This bill, otherwise known as the Anti-Extrajudicial Killing Act, defines extrajudicial killing as any killing other than that imposed by the state pursuant to the provision of the Constitution on heinous crime, or a deliberate and arbitrary killing of any person not authorized by a previous judgment pronounced by a competent court, committed by a public officer, personal authority, or any person authority of the state. Ako hindi ko sinasabi na mali itong ginagawa ng Quadcom. Itong ginagawa nila itong batas about sa AJK na to. Isa po kasi sa malaking problema ay yung mga kapulisan natin noon ay takot na banggain itong mga drug lords na to, itong mga sindikato na to, dahil nagagamit nila yung mga batas na po pwedeng ilaban sa kanila. Yung ibang mga kapulisan natin ay natatakot na makasuhan o mabaliktad pa. So ngayon, papasok na naman itong additional na meron na namang AJK na case magagamit laban sa mga kapulisan natin. Nagkaroon lang ng lakas ng loob na banggain ng mga kapulisan natin itong mga sindikato na to noong si President Duterte na yung naging presidente noon. Tapos ngayon, ito pa ang mangyayari. Sila pa ngayon kinakalaban ng ating gobyerno. Sila pa ngayon ang kinakalaban ng ating batas. Magkakaroon ito ng ripple effects sa law enforcement agency natin. So, paano na lang lalabanan itong illegal na droga kung ganito yung gagawin ng ating mga mambabatas? I am not saying na mali ito, pero kasi napaka-obvious naman talaga kung bakit nila pinapasa ang batas na ito. Dahil nga ay gusto nilang gamitin ito para i-prosecute si dating Pangulong Duterte at sa mga kalyado nito. Under this measure, extrajudicial killing is classified as a heinous crime, punishable by life imprisonment. Monetary reparation between 250,000 pesos to 500,000 pesos, as well as a non-monetary reparation, will be granted to victims and their families. Sana po maging batas na po ito. We recommend the passage of a death in custody or under Police Operations Act. Ito, sangayon ako dito. At submitted to Congress, DOJ, and the CHR. We also recommend the filing of appropriate charges against officials responsible for these atrocities. We recommend that cases be filed, crimes against humanity under the international maritime law against former President Rodrigo Roa Duterte, Senator Ronald Bato de la Rosa, Hindi lumabas din ng totoo, di ba? Nako. former PNP Chief Oscar David Albayalde, and former PNP Chief Dibo Sinas, among others. Dinamay pa yung mga generals na appoint ni Pangulong Duterte na maging PNP Chief. Nakakalungkot lang talaga na nagagamit yung plenaryo sa politika. Ito talagang sa trasabante.